Hi, hello. So this is Dani Rose Marciano and you are in my vlog. For today's video, gusto ko lang pag-usapan today is my realization about dun sa mga taong nakasakit sa inyo. I think it all falls down into 3 category. So, pakinggan nyo kung saan ba nag-fall down yung mga taong nakasakit sa inyo, and it will also help you moving on and moving forward and releasing the negative impact na meron iniwan siya sa inyo. First, maybe the reason kaya ka nasaktan ng taong yun is because you are just a threat sa kanila. Hindi ka nila talaga gusto, or just because ayaw nila sa'yo. Second, nasaktan ka ng taong yun o nagawang ka ng taong yun na hindi maganda is just because wala lang. Hindi ka nagmamatter sa kanila. Hindi sila galit sa'yo at wala din silang pakialam sa'yo. And the third is yung mga taong nasaktan ka or nakagawa ng hindi maganda sa'yo is because sobrang mahal ka nila. Is because they are also hurting kung ano ang current na nangyayari sa'yo. Kaya dumating kayo sa point na nagkaroon kayong dalawa ng misunderstanding. So, try to again sit back and realize kung saan ba nakakategory yung mga taong nakasakit sa inyo para makamove on tayo at alam mo kung ano yung mga gagawin. I did not make any script for this. This is really kung ano yung naiisip ko ngayon. So, dun sa una, sa mga taong kaya kanila sinaktan is because galit sila sa'yo, or ayaw nila sa'yo, or may inggit sila sa'yo, or threat sila sa'yo. For me, itong mga taong to, para ma-let go mo talaga din yung galit mo din sa kanila and question why nila ginawa yun sa'yo, is have pity on them. Analyze. Empathize. You know, sometimes it's not really about you. It's about them. Sometimes, maiisip mo, bakit nila ginagawa yun is because meron silang hinihil din sa sarili nila. And let the karma do it works for them. I-release mo na sila. Hindi na sila worth paupahin mo sa utak mo. Hindi na sila worth pastayin mo sa puso mo. Let them go. And while also letting them go, paramdam mo rin sa kanila yung makita nila kung ano yung makakapag-heal sa kanila. Because kapag na-heal sila, then they will not hurt you anymore. You know? Yung ganun lang yun eh. Pag gumaling na sila, hindi na sila makakasakit. So for me, ayaw ko na silang pa-stayin sa utak ko, ayaw ko na silang pa-stayin sa puso ko, because I do not want na ma-impluwensyahan pa nila ako o ma-virusan pa nila ako kung ano man ang sakit nila, because you know me, myself, I need healing.
So, I would like to pray for them. I would like to someday na makita nila yung healing na hinahanap nila, so that in the future na magkaroon kayo ulit ng interaction o kami ng interaction, it will all goes in a smooth and a neutral vibes, kung hindi man positive. So, it is good for me na to let them go. And for me to let them go is to empathize to them. Kasi they need healing. Now, dun sa pangalawa, dun sa mga taong nakasakit sa'yo just because wala ka lang sa kanila, they did not like you, or wala ka lang sa kanila, I mean, hindi ka nila gusto, at hindi ka rin nila sa gusto kanila. Wala lang. So, sa akin, the way I'm letting the pain go sa mga taong to is to just think na wala. Hindi siya dapat mag-matter sa akin. Kasi, kumbaga, hindi rin naman nila din ako iniisip eh. So, bakit kailangan mag-stay yung anger, yung pain dito sa akin, sa mga tao nakasakit sa akin, because wala lang ako sa kanila. You know? Might be, hindi na nila nalaman na nasaktan nila ako. Pero ako, I'm still holding on, grudging, or, you know, and it's not good for me na magstay ako doon because wala siyang value, wala siyang worth. So, sa akin, I'm letting it go, and sa panahon na magkikita kami ng mga taong nakasakit sa akin because of that number 2, na wala lang ako sa kanila, I know na hindi rin magmamatter sa kanila kung anong mararamdaman ko, kung magiging successful man ako, kung masasaktan man ako, or kung ano man ang mangyayari sa akin. So, why should I dwell on pleasing them? Diba? Hindi na. So, wala din eh. Hindi rin naman magmamatter sa kanila. So, ako lang to. So, sa akin, I'm letting it go. Ngayon, dun sa number 3, dun sa mga taong nasaktan ka because they just love you. Ako, sa akin, marami akong mga ganong na experience, and for me, it really matters. Kasi yun ang nag-i-strive sa akin ngayon to be better. Maraming pwedeng makasakit sa'yo, na mga mahal mo sa buhay, pero what really matters most is they are family. And kung masaktan ka nila because you know they just love you, for me it matters. For me, I will use it na mag-strive ako, kasi I know na meron silang gustong patunayan lang sa akin na you are better than this. So wake up. You can do it. So sometimes yung nag-clash kayo, 'di ba? Sometimes I will put it, or most of the times now, I will put it as my inspiration na mabago ko yung kailangan kong baguhin, because I need it, because I know they believe on me, because they are really my foundation, they are really my ally. So that's it for now. Bye. I hope you do, na makita yung sarili mo na maayos na. Bye. Thank you. Thank you for watching.